Ay mga mi, ngayong araw nga, gagawa ulit tayo ng mga pa-order. May puto, may maha, at iba't ibang klase ng putahe. Maaga ako nagpunta dito sa kitchen kasi nagpa-meeting nga ako mga mi. Bali ni-remind ko lang sila sa protocols ng aming kitchen at sa mga kailangan pa namin i-improve sa trabaho. Tumulong na nga rin ako magbalot ng bilao mga mi habang sila ay busy sa kusina at niluluto ang mga putahe. Inches na bilao nga pala itong ibinabalot ko mga mi at ganito kalaki yung aming 3,500 pesos na bundle na siyam na pirasong bilao. Bali kahapon nga ito mga mi at 70 pieces na bilao ang gagawin namin. Hindi pa kasama doon ang party box at party tray na pa-order namin. Dati nagpapapondo talaga ako ng bilao mga mi hapon pa lang after ng trabaho nila. Kaso nga lang minsan sa sobrang daming niluluto, hindi na rin talaga nagagawa at kinaumagahan na lang talaga nila ito binabalo. Hindi na ako masyadong sanay sa pagbabalot mga mi kasi hindi ko naman na siya araw-araw ginagawa. Simula kasi nung nagkaroon ako ng mga kasama dito sa aming negosyo, mas nag-focus ako sa pagmamarket ng aming business at saka sa pag-expand. Pag kasi ako pa yung gumawa ng lahat mga mi, mawawalan talaga ako ng time paano ko mapapalago itong aming negosyo. Tulad niyan, meron kaming bagong negosyo na i-open mga mi, kaya madalas wala talaga ako dito sa kitchen. Kung wala nga akong mga staff, for sure hindi ko yun magagawa yung makapag-expand kami ng panibagong negosyo. At buti na lang talaga mga mi, tuloy-tuloy ang aming mga pa-order. At least nasusustain ko talaga yung aming mga pasahod at iba pang mga expenses dito sa kusina. Halos isang taon na rin kaming sumasabak sa ganitong business at umulan man o umaraw, tuloy-tuloy pa rin at merong nag-o-order. Isang taon na rin akong may mga staff mga mi, kaya nakakatuwa lang dahil consistent talaga itong aming negosyo. Pa rin nagtatanong sa amin kung paano daw ba namin na-handle yung ganitong business. Paano magsimula, paano ba namin na-maintain yung benta, kung paano namin siya napalaki. Ang pagsisimula kasi ng business mga mi ay hindi naman kailangan malaki kaagad. Nagsimula kasi kami sa maliit mga mi, tapos pinag-aralan namin kung paano kami makakabenta. Nag-start yung business namin ng kaming dalawa lang ng partner ko yung nagmamanage. Ako ang tagaluto, siya naman ang taga-pamalengke. Ako ang taga-promote, siya naman ang taga-deliver. Kung saan magaling yung partner ko, dun siya nakafocus. At kung saan naman ako magaling, dun naman ako nakafocus. Tapos tulungan lang kami at hindi nagkakaroon ng issue sa pera. Gaan ang trabaho mga mi kapag merong nakasuporta sa inyo. Very supportive kasi sa akin ang Daddy Ken, kaya siguro nagiging magaan din yung aming business. So, araw-araw mga mi, pinag-aaralan namin kung saan kami malakas, kung ano yung mga bestseller namin, kung saan kami magma-market. Napagdaanan din namin na may mga customer kami na hindi na kami binalikan, tapos may mga customer naman kami na paulit-ulit pa rin sa aming nag-order. Ganon talaga sa business, hindi sa lahat ng oras magugustuhan nila yung ating paninda. Kaya sa mga struggle ng ating business mga mi, yung mapanghihinaan tayo ng loob kasi hindi nila nagustuhan. Pero kami mga mi, hindi kami tumigil. Kung hindi nila nagustuhan, syempre nag-i-improve kami. Hanggang sa nagkaroon na kami ng mga regular client na patuloy sa aming nag-order, hindi lang isang beses, 3 beses, napakadaming beses na. At sa totoong buhay mga mi, hindi naman kami palaging malakas. Meron din kaming time na medyo mahina pero hindi naman madalas. At ang pinaka-importante doon hindi kami nasizero sa isang araw mga mi. Kahit papaano ay nakakabenta talaga kami. Consistent is the key talaga mga mi sa pag-handle ng business. Hindi porkit malakas kahapon tatama rin na tayo mag-promote. At saka mga mi, kung gaano tayo kasigasig sa pag-handle ng business, dapat ganun din sa ating mga produktong inire-release. Dapat malinis, masarap, at tamang presyo, yung tipong hindi tayo malulugi at hindi rin masyadong mamamahalan si client. Kami mga mi, hindi kami nakikipagkompetensya o yung nagpapababaan ng presyo kasi alam namin yung worth ng aming mga produkto. Yung pinaka-the best talaga mga mi, yung wag natin ibababa yung presyo ng ating paninda dahil nakita natin na mas mababa sa iba. Kung masarap naman mga mi, tapos gagustuhan ng client, bakit pa natin ibababa ang presyo tapos maapektuhan yung kalidad ng ating product? Kaya nga kahit nagtataas na ang presyo ng mga bilihin mga mi, nag-i-stick pa rin kami sa mga medyo pricey na ingredients kasi maganda naman yung nagiging resulta ng aming mga produkto. Thank you Lord sa business na to at thank you rin sa mga customer namin. Ayun lang muna for today's video. Bye!